'pag di mo tinake yung risk, di mo malalaman kung ano yung value ng success. Kung babalik ako, di ano na yun, parang failure na. Inaccept ko na yung failure. Ayokong Hindi gano'n. tayo Oo, ganun, no? hindi ano eh. Kumbaga nagpapagod ka ngayon para ma-reap mo yung reward later. So gano'n din dapat yung katawan mo. Kaya pa nung katawan mo i-reap yung reward na yun. So gusto ko din talaga yung longevity ng katawan. Ang masculine na lalaki is he accepts responsibility Oo. sa buhay niya at saka sa mga binabato sa kanya ng mundo. Mm. Kasi ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Joffer Rodriguez, isa pong negosyante at aking matalik na kaibigan. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong oras, landas, pinanggalingan at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay lahat tayo ay mangarap at araw-araw gumagawa ng paraan tungo dito. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste and this is Epic. Mga minamahal na kapatid, papakilala ko lang po ang isa sa pinakamalapit na tao sa buhay ko. Si Joffer po, kaibigan ko na mula grade 4. Tapos, kumbaga, naging mag-best friend na kami all throughout our lives. So, kumbaga, nasubaybayan talaga namin yung buhay ng isa't isa. At isa po kasi si Joffer sa mga talagang nakikita ko na tinitingala ko talagang tao kasi mula bata ako hanggang pagtanda ko, napakarami ko natutunan sa tao na to. Tsaka at the same time, yung mga principles at saka yung mga mentality niya sa buhay, talagang mahahatak ka. Kaya kumbaga, kung hindi nyo po nalalaman, 4 kaming magbe-best friend. Yan, si Joff, si Pope, si Chad. Yung dalawa, next natin yon guys. Susunod na kayo Joff, punta na tayo sa unang-unang tanong. Sige. Para sa'yo, ano ba yung halaga ng risk? O pagtitake ng risk? Risk. Para sa akin yung risk, mahalaga yun kasi pag di mo tinake yung risk, di mo malalaman kung ano yung value ng success. Parang di mo malalaman yung kung ano yung nasa kabila pag di ka nag-take ng risk. So, napakahalaga ng pag-take ng risk. Lalo na kasi pag di mo na ano yun, puro what if. Babagabagin nga ng what if. Kaya maganda take mo na lang, di ba? Ganun din naman yung ano nun eh. Oo. Mula nung bata ka, kasi nung bata tayo, masyado tayo maraming trip eh. Parang dati kami ni Jopper, grade 5, grade 6. Kung saan na kami nagpupunta, as in, kukommute kami kahit papuntang Green Hills, galing Caloocan, tapos magbabasketball kami sa May Kawayan, tapos pupunta kami kung saan. Ano ka talaga, yun nga, yung matapang kang yung ikaw yung tagahatak sa akin dati na, tara, gawin natin to, try natin to. So ngayon, nakikita ko na bilang ikaw, negosyante ka ngayon, nakita ko pa rin yung mentality mo ng bata hanggang ngayon. So yun nga, yung pagiging risk taker, yung pagiging matapang mo sa buhay, saan ang galing yun? Siguro sa bringing lang ng parents. Kasi mula bata kami, parang ang ininstill sa amin, basta alam mo yung tama at mali, okay ka na eh, go ka na dyan sa mundo eh. So yun lang lagi kong dala. Kung magre-risk man ako, alamin ko pa rin kung tama ba yun, mali, kung makakasama ba sa akin, hindi, may maapektuhan ba akong tao, wala. Yun lang. So, pagka goods ka doon, gawin mo, try mo. Kung parang dagdag experience. Kasi parang sa akin, mula bata, ano ka talaga is, mag-collecta ng experiences. Yun yung ano ko doon eh. Kasi, yun lang yung mababakan mo pagka matanda ka na. At least, may maalala ka na ginawa ko to. At least, marami kang makikwento kahit sino makausap mo dyan. Yun yung inaano ko sa experience. Nakatuwa, no? Kasi kahit dati parang tayo, mga loko-loko lang tayong bata dati. Pero ngayon kung binabalikan, ang ganda rin ng mga pinagdaanan natin, no? Na parang at a very young age, natuto tayong maging free. Yung kasi napansin ko sa ating dalawa dati kasi pareho kami na yung magulang natin pareho, hindi hindi strict na talagang hinahayaan lang tayo nandiyan basta umuwi ka lang ganun. So doon ba yung lumaki ka sa ganung free na buhay?
Ano ba yung ano yung role ni tita dun sa bagay na yun? Kasi siya ang guardian mo nun eh. Mm. Eh, kadalasan yung mga nanay, ano yan eh, di ba? Medyo paranoid sila sa anak nila na nandyan lang sa paligid eh. Siguro dahil, yun nga, mother ko siya, na feel niya na rin na pwede naman pakawalan 'to. Kumbaga kaya niya naman mag-isa. So, lalapit naman 'to pagka may problema, pagka may ano. Siguro dun yung naging role ni mama as yung ano talaga, yung parang free lang na labas ka, di nagagalit 'pag nagpapaalam ako, 'pag ano, aalis na lang, 'di ba? Yung kwento nga na ano, sasama pa ako ng tropa para payagan kunwari, pero ano naman, magsasabi lang, 'di ba? Oh, dati po kasi kunyari may lakad kami ni Jopper, kunyari mag-overnight kami dun sa isa naming tropa, si Chad. Talagang pupunta lang kami kala Jopper, tas kukuha lang siya ng gamit, magsasabi lang siya, man, di ako uwi ah. Pero parang, pag sa ibang tao yun, talagang nakakagulat niya na, ala, grade 5, ganun Oo, lang. 'di ba? Oh. Oo. Pero at the same time, ang dami kagad nating natutunan na maaga. Dahil doon sa mga ganong style natin dati. Oo. Kasi kumbaga knowledge sa atin nun, ma-adapt natin sa mga nakakausap natin, sa mga ginagawa natin nun eh. Kaya maganda talaga at the young age nag-explore. Kaya pagka restricted ka, kunwari lagi ka nasa bahay, sa loob lang ng village, yun lang din yung maano mong mentality. Like yung mentality sa labas, kung tas madami ka mga observe. Yun yung ano dun eh, kasi pag observant ka, papansin mo lahat ng kilos, ng ano. Yun yung kagandahan pag at a young age na expose ka sa labas. Dati kahit yung mga basketball natin, kung sino-sino yung mga nakakalaro natin, no? Nyari po, mga ano kami noon, mga ganun, mga 10 years old. Makikipaglaro kami ng basketball, mga 16, 17 years old kalaban namin. As in, natudurog kami, pero at the same time, masaya pa rin namin. Oo, di ba? Ikaw, Lalaban pa rin ng pustahan kahit alam mong talo. RC, no? Oo. Pero ikaw, dun, sa mga memories nung bata tayo, kahit yung sa sarili mo lang, ano yung mga parang tumatak na memories talaga na nag-impact talaga sa buhay mo? Memories nung childhood natin. Dami. Kahit yung isa lang, yung medyo impactful talaga sa'yo. O kahit Impactful. sobra ka lang sumaya, gano'n. Sumaya. Siguro sa ano, yung nagmamang inasal tayo nila Jolo. Yun. Solid yun. Kasi talagang wala tayong mission nung araw na yun o kaya nung day na yun. Decisit natin, kakain tayo sa mga inasal para may ng kanin. Ganun lang eh. Simple choice pero grabe yung impact. Parang pagka saya, di ba? Oo. Tsaka malupit doon, kami nila Jopper, lagi pa rin namin ginagawa hanggang ngayon yun. Kahit ito, busy-busy na sa negosyo niya, ako rin, busy na ako sa mga ginagawa ko. Lagi pa rin kumakain kami ng inasal Oo. at lagi pa rin paramihan pa rin ang kain. Pero ang laki na nabawas, no? Totoo, saya-saya nga nun. Eh, punta naman tayo, boy, sa nung dati po kasi si Jopper, sa pagkakakilala ko kay Jopper, medyo nga loko-loko kami ng bata eh. Si Jopper yung, kung kung maipapaliwanag ko si Jopper nung bata kami. Si Jopper yung, hindi naman bully na pero kumbaga siya yung medyo dominanteng nung college kami. Siya yung medyo palaaway. Mababash na ako dyan. Hindi na ako mababash. Boy, mas maganda yun. Kasi nga, kumbaga, makikita yung growth eh. Diba? Nung dati, medyo ikaw yung medyo palaaway, medyo ganyan, medyo sakit tayo sa ulo ng mga teacher dati. Pero at the same time, yun nga, nung bigla ako nakita eh, may laking pagbabago nun eh, na parang biglang sobrang bait na ni Jopper, tapos parang si Jopper kasi yung tipo ng kaibigan talaga na yung maaasahan mo eh, yung mga bagay na kahit hindi mo na hinihingi o hindi mo kailangan yung suporta o yung kahit yung presence diyan, lagi nandiyan si Jopper. Si Jopper yung isa sa pinaka-solid na kaibigan, talagang napakaswerte namin na kaibigan siya. Sa'yo, yung sa ganun mo, yung galing ka dun sa medyo maangas, palaaway, medyo loko-loko, saan nag-shift yung mindset mo na bigla kang naging mabait ka at nag-focus ka na lang sa pangarap at goals mo, gano'n? Dati naman kahit nung nung panahon naman na at a young age natin, mindset ko na rin talaga nun sa goals. Pero kasi alam ko parang medyo hindi naman sa kasi nga yung ibang friends ko nun mas may edad sa akin. So dun ko na yung mga pag-iisip nila na yung kumbaga mature ahead of the age. Doon ko nakukuha sa kanila yun. Tapos goal driven ako, pero naisip ko wala pa namang mangyari kahit anong sipag, hindi ka pa naman pwede mag-hustle at isip mo 12 years old, wala pa naman talaga so enjoy mo na lang muna yung yung mga kasama mo, may mga napagkakatuwaan na kaklase, di ba? Ganun na lang muna kasi wala ka pa naman, hindi ka pa naman makakaraket dyan, makakakita ng pera eh. So ganun lang, nag-enjoy lang
Tapos nung after college naman, nagtrabaho, doon ko nakita talaga yung realization na kasi naghiwa-hiwalay na tayo nun eh. Oo. Doon na tayo parang kung dati sa school, ikaw yung dominante, ako yung ano. Ganun. Pero paglabas mo ng school na nun, wala na, ang laki na ng mundo eh. So, parang nagkaroon din ng ng pagtingin na hindi na ubra yung ganun. So, kailangan mo talagang makisama yung ano ka lang sa lahat ng tao. Ganun. Kaya doon siguro. Totoo. No, kasi nung high school kami po, kasi yung high school kami, galing tayo medyo dating all boys school. Pero kami co-ed na nun, pero ang konti ng babae. So, Oo. uso talaga medyo yung yung hierarchy, yung paangasan dun eh. Oo. Talagang, pero yun nga, para pag na-realize mo, pag tumanda ka na, ako kahit nung college ako, parang bigla na wala talaga yun, Oo. yung angasan, yung dominance, parang, mas masarap, kaibigan na Oo. talaga, di ba? Yun nga eh. Totoo. Eh ano naman, para sa'yo, kamusta ka ba bilang estudyante sa perspective mo? Estudyante ako, ano lang, passing. Hindi, pero regret ko yun, sobrang regret ko ngayon. Feeling ko kung mas ginalingan ko pa dati nung nag-aaral ako nung college. Kaya eh, kayang-kaya. So, ang pinaka-regret ko is hindi ko nga ginalingan kung kayang-kaya ko naman nun. Kasi ngayon ko lang nare-realize eh. Parang parang ang in-aim ko nun is yung matapos lang. Hindi siya matapos with kunwari mga honors ganun. Oo. Basta matapos ko lang, hindi na ako nagangad ng ibang ano. Pero feeling ko ngayon, kaya sana yun eh. Mas nagsipag ka. Pero Oo. at the same time naman, may sarili kang negosyo. Oo, yun nga. Pupunta ka naman sa Everything pangarap happens mo. for a reason naman. Oo. Tsaka ano rin kasi, di ba parang, kung sobrang sipag natin sa pag-aaral dati, yung mga enjoyment natin ng bata, hindi rin siguro natin Oo, nagawa. totoo. Oo, lalo na nung grade school, high school, kung nagsipag tayo nun sa pag-aaral, nag-focus tayo. Eh di kagaya tayo ng iba na walang enjoyment masyado, diba? Ang dami naming adventures dati. Oh my God. Pero ano nga, punta naman tayo dun sa boy. Dati kasi si Joffer po, dati siyang banker. Auditor siya sa bangko. Matagal siya sa sikat na bangko yung pinagtatrabahuhan niya. Tapos yun nga, nag-transition ka sa pagninegosyo na. Oo. Ako may kikwento mo, paano yung buhay mo bilang nung nagtatrabaho ka pa lang? At ano yung importansya nun? At paano mo na-realize na gusto mo na mag-sarili na, ganun? Ito, magandang story yan. Babalik tayo sa pagkabata. Sige. Bata pa lang ako, nakikita ko na yung sarili ko as businessman. Yun talaga yung goal. So, bata ako, nag-isip ako ladder na akitin ko. Makatapos ng high school, college. Tapos, sabi ko nun, kailangan magtrabaho muna. Mag-employ muna para pang-ipon ng puhunan. Then, business na. So, looking back, nakikita ko, sabi ko, ayos nga. Nandito nagawa ko yun. Pero, alam ko malayo pa yung pero at least nagawa ko. Pagtatrabaho ko nun sa Taguig pa. Tapos mamotor ako pauwi, pabalikan, Taga papasok. Valenzuela po kami. Oo. Tapos siguro pwede na. Hindi, isa rin yung nangyari yung accident. Oo. Sige, kwento mo yun. Oo. Sige. Yun. Dati na yung pangarap na yun. Dati na yung pangarap ko na maging businessman talaga. Tapos, may nangyari. Ang nangyari is, na-aksidente ako sa motor. Tapos, 5 days yata akong papahinga lang. Di ako pumasok kasi nga, na-aksidente. Opo. Wait lang. Kung maisingit ko lang po, nung nakita ko si Jopper ng picture niya, nung nangyari yun, nakala ko patay, umiyak talaga ako. Kasi, as in talaga malala eh. As in medyo second life na technically itong buhay mo na to. Yun, sige, tuloy mo. Ayun, so, nung pag-isip-isip ko, nasa bahay lang nagpapahinga. Ay ko, second life na to. So, gawin ko na yung gusto kong gawin, mag-business. Magbukas ng business. Kasi parang yun na yung next eh. Tapos kung kailan ko pa ba gagawin yun na-realize ko nung sobrang bilis ng oras. Pwede kang mawala ng kahit isang saglit lang. Kaya sabi ko, subukan ko na. May opportunity na dumating, grab ko na agad. Tapos on the way na lang pag-aaralan, di ba? At least ginagawa mo na. Pero yun talaga, sobrang thankful sa second life.
tawag doon, kasi dito parang, yun nga nung 'di ba nagtatrabaho ka na? Hmm. Nung after nung mag-risk ka na, napakalaking bagay kasi doon ako bilib na bilib kay Jopper kasi talaga siyang si Jopper nun, as in talagang risk talaga yung ginawa mo. Hmm. Kasi talagang wala pang gumagawa nung ginagawa niya doon sa kumpanya na yun. Hmm. Binigay mo yung kumbaga ayun nga, nagsakripisyo. Hindi, ang nangyari pala nun 'di ba hindi ka muna nag-resign. Oo. Nag-start ka ng business Hmm. Nag-start ka ng business habang nagtatrabaho ka pa. Oo. Ikwento mo naman yung buhay mo nung panahon na yun. Kasi mahirap yun. Yung nagninegosyo ka na, tapos nagtatrabaho ka pa ng day job. Kasi medyo nasa expert level na ako nung day job ko nun eh. Kaya kaya nang sabayan ng business. Doon ko na sakto nag-pandemic kasi yun, work from home. Tapos may opportunity. Hindi sabi ko, grab na to. Tapos trinay ko na lang. Tapos natapos yung pandemic. Continuous naman yung growth ng business. Sabi ko, okay. Tapos doon ako nag-decide na mag-quit na sa day job. Yun yung kasi sayang na eh. Kumbaga, hindi na rin masyadong umubra pag dalawa. Yun yung kasabihan nga, you cannot serve two masters at the same time. Meron din talaga kasing merong disadvantages din talaga pagka dalawa rin talaga eh. Akong may kikwento mo, ano ba yung mga naging disadvantages sa'yo? May mga, syempre, may handles kang tao. Yun yung mga di maiwasan dyan. Yung mga tao, may kanya-kanyang ginagawa yan. So, di mo naman lahat mamonitor. Yung sa monitoring sa business. Kasi pagod ka na sa galing sa work eh. Tapos, pag uwi mo, asikasuhin pa yung nangyari sa business. Tapos, ulit-ulit yun, di ba? Yun nga, kung doon ang pupunta tayo na, syempre kasi yung trabaho mo noon maganda sa bangko ka na, tapos pinopromote ka pa eh. Oo. Na parang, paano kapag nakapag-decide na i-risk ko na yung ng stable job, na dito may malaki akong kinikita buwan, tapos ayun nga na umaangat din naman ako. Para dun sa risk na hindi itong negosyo na to alam mo naman sa negosyo po. Minsan isang buwan malaki kita mo, susunod na buwan wala kang kita, tapos yun nga, kunyari magkaroon ng pandemic, biglang pwedeng mawala sa ng bula na parang Totoo. Paano ka napunta dun sa mindset na yun? Yun nga. Siguro yung mindset na chasing the thrill. Chasing the thrill. Kasi siguro sa observation ko rin mula bata hanggang pagtanda, ganun lagi. Kumbaga may thrill na mas inahabol ka, mas ganado ka gawin yung bagay na yun. So, ganun din sa medyo bored na kasi paulit-ulit yung ginagawa sa day job. Tapos eto, bagong challenge pagka nag-business. So, ganun. Doon ko na isipan na mag full-time business na lang. Yung thrill. Totoo. Ayan, may relate ko lang kasi yan din yung parang, yun nga, yung gusto ko sana may share na mentality sa mga tao na yung pagiging competitive ba? Yung thrill na kasi tayo dati, 'di ba? Tayo, 'di ba? Nagba-basketball, tapos ako sa badminton, basketball, talaga tayo kahit tayo sa loob ng tropa natin, competitive tayo sa isa't isa. Para sa iyo, ano ba yung importansya ng mayroong slight and technically tamed na meron kang competitiveness sa katawan? Para doon naman sa sa pag-achieve ng mga goals mo naman pagtanda mo. Kasi para sa akin yung is contentment. Kasi ang ng contentment is yung competition. Pagka ayaw mo ng competition, kontento ka na. So, ang boring. So, mas maganda lagi kang may competition. So, para nag-improve ka din. Kasi yun lang naman sa akin nun eh. Di naman talaga, kasi ito, kumbaga, kung ikaw, mas matagal na yung nilaan mong oras sa pagbabadminton. Tapos ako gusto itang talon sa pagbabadminton. Ang layo na nung habulin kung time difference natin na in-spend dun sa sport na yun. So, ko na lang na, yung sa competition na lang ng ang gulo yun. Magulo ba? Gets naman. Hindi kumbaga, yung competition ng buhay. Parang inner competition mo sa sarili mo or sa mga peers mo na hindi ako pwede magpahuli, di ba? Oo, totoo. Diba? Ayun nga, ito naman. Kasi nga, si Joffer po, kami ni Joffer, pero kami competitive na tao. Kami nga nito, pag nagbibilyar kami ngayon, lagi pa rin kami nagtatrastukan eh. Pag mag-basketball, trastukan pa rin. Tsaka kahit po yung team namin dito sa podcast, lagi rin competitive talaga ni Basta, no? Pero at the same time, hindi naman tayo kupal na tao, no? So para sa'yo,
Paano mo naman nako-contain yun? Kasi maraming ibang competitive na tao na parang medyo hindi na masayang kasama yung kupal na. Pero si Jopper, masayang tropa 'to. So, paano mo ba nababalanse yung pagiging competitive at the same time, mabait ka? Mahirap yun, Sa akin ba talaga yun, anong yan? Di, competitiveness sa kakapalan. Sa akin kasi parang kung may isang bagay man na magaling ako, tas talo kita dun, hindi ko naman na masyadong i-ano sa'yo na laging ganun Parang alam mo na yun Tas Oo nga, yun nga. yun nga, edi hindi ka na masyadong nun sa kasama mo dahil alam na, kumbaga ipa-feel mo na lang na alam mo na. Parang Ganun, parang ganun. the result speaks for itself. Oo, ganun. Pero yun nga, kung dating pagpunta sa negosyo, kasi kahit sa pagninegosyo, there is always competition. Oo. So, para sa'yo, ano nga yung relationship ng pagiging competitive pagdating naman sa business world? Sa business world, sa competition. Sa akin kasi ang gameplay ko sa business ko ngayon is di bale lang ako yung pinakamura Basta consistency. Consistent sila nakakuha sa akin. Kahit, kumbaga ang mindset ko sa business is parang Chinese mindset. Medyo incheck nga. Oo. Liit tubo, dami benta. Ganun. Kaya, mas inahabol ko yung ganun Mas long term kasi yung tingin ko sa business Mas inaano ko yung relationship na araw-araw kayo nag-uusap, ganun. Kesa yung maganda nga yung profit margin mo pero bihira naman sila kumuha. So, di na ako sa ganung competition sa market. Yun ang ko. Tawag dito, pagpunta naman dun sa, kasi, dati, yun nga, nagtatrabaho ka, tapos kahit nung alam ko nag-resign ka na, hindi ka pa araw-araw sa palengke, pero ngayon po, si Jopper, isa sa taong kilala ko talaga na mahal niya yung trabaho niya. As in, 7 days a week si Jopper, nagbebenta sa palengke, sa mga stall, sa mga restaurants ng mantika. Mantika po kasi ang negosyo niya. Yun nga, yung pagmamahal mo sa negosyo, yun nga ako, sa nakita ko dati sa perspective ko, mas mahal mo siya ngayon. Paano nangyari yan? Kasi nung nag-dive in ako sa business, yung mismong hands-on na, doon ko na-realize na ang saya. Tapos, ang ganito pala yung feeling na nandun ka na sa playing field, ikaw mismo yung naka-front. Mas, alam mo yung, yung feeling na kung ano yung reaction ng customer pag gano'n, pag may price changes, pag Mas enjoy ko, kaya ko na, yun nga, pag 7 days, di naman masyadong pagod yung ibang araw. So, pwedeng tuloy-tuloy. So, ang ko lang doon is, okay din talaga yung lagi kang nasa labas. At least, may nakakausap ka kasi social beings tayo. Mas maganda yung lagi kang may nakakausap Tawag dito, kunyari, di ba, napaka-importante sa ginagawa mo yung sales. Ikaw, paano ka natutong magbenta? Kasi hindi naman natin inaral yan. Hindi rin naman yan yung, ikaw, hindi yun yung linya ng parents mo. Oo. Paano ka natutong mag-sales? Magbenta. Kasi rin yun unique skill set yun. Oo. Pinaka-importanting skill set din kung gusto mo magnegosyo. Hindi ko kumbaga, ako hindi ko matandaan kung paano nag-start Pero, guro bata pa lang pag may may item na dumaan sa'yo, dadagdagan mo onti So, hindi pilitan. Sa akin, hindi ako namimilit. Kumbaga, pag nagbebenta ako, hindi ko pipilitin. Basta gusto mo lang, kuha ka. Pero pag na, ma'am, sa akin ka na lagi kumuha, ganun. Hindi ko pipilit. Siyempre, kung kanya-kanya ng preference yung mga tao nagkataon yung mga nakakausap ko, sa akin gusto kumuha. Diba? Kumbaga, hindi ko na kaya ipilit sa sarili ko sa kanila na gano'n pa. Kung sino lang yung may gustong kumuha. Tsaka alam mo naman kasi yung value rin naman nung nung produkto mo at the same time. Yun nga, so para ikaw hindi ka naniniwala sa hard selling, no? May siguro may times na kailangan mo din talaga mag-hard sell na kulit-kulitin mo. Kunwari, malaking client, tapos gusto mo talaga makuha. Syempre, kukulit-kulitin mo yun. Pero sa mga ibang client naman, hindi na. Kahit hindi na ako nangungulit, nag-hard sell. Tamang lang, kasi mas feeling ko yung frequency Pag lagi kang nandun sa nila, natatandaan ka nila. Yun yung, tas pag nakikita na trustworthy ka, na
supplier. Yun yung magandang relationship. Parang kasi yung trabaho ng ahente, parang kang nakikipagkapwa-tao araw-araw no? Yung para talagang hindi lang siya yung talagang transactional na klase ng relationships. Kadalasan diyan lalo na pag matagal ka na nagbebenta ng produkto dun sa lugar na yon, para mo na rin kaibigan talaga yung mga Oo. customers mo no? Eh yun naman, Jop, sa tingin mo ba, kasi ikaw nga, si Jopper po, isa rin sa tao na napakaraming kaibigan. Yung kilala ko na dami kaibigan, sa lahat, ang Oo. dami niya kaibigan. May kinalaman ba yung pagiging palakaibigan mo dun sa negosyo mo? Hindi, nauna yung pagiging palakaibigan ko eh. Oo nga. Bago yung negosyo. So, Hindi, yun nga, may kinalaman ba yung pagiging palakaibigan mo kung bakit ka rin medyo, yun nga, siguro. Kasi additional set of friends yun eh. Hmm. Sa isang palengke, may 4 na customer ka, di may panibagong 4 na kaibigan ka. Diba? Tuturing mo lang kaibigan nyo kasi lagi mong kausap. Mm. Ayun naman, kasi dahil nga palagi kami mga nakakausap ng mga ganon, ng mga sellers at mga mga stores din, Oo. mga negosyante rin. Mm. Meron ka naaalala na natutunan mo sa isang negosyante na parang medyo nakatulong talaga sa'yo? Sa mga customers mo? Sa customers, yung isang customer ko dito sa may Valenzuela rin. Sabi niya, parang nung bago pa lang ako nag-start, nagpunta akong area. Tinuruan niya agad ako, parang sabi niya, ingat ka sa mga mo dito sa palengke. Makakausap mo, madami dyan. Gusto lang talaga manlamang. Pero may mga ilan-ilan pa rin talagang gusto talaga magtinda ng maayos. Kumbaga, ang tinuro niya sa akin nun, maglagay ka pa rin ng benefit of the doubt sa mga customer. Pero marami talaga, mag-ready ka. Sabi niya, mag-ready ka na magugoyo ka. Kumbaga, may tatakbo dyan. Pag pina-consign mo, tatakbuhan ka. May ganun talaga. So sabi ko, di ko iniingi yun sa kanya. Nagulat ako. Tamang kwentuhan lang kami. Tapos bigla parang nag-advise siya sa akin. Nung nag-start pa lang ako nun. Ay, yun, tumatak sa isip ko. Sabi ko, oo nga, lagi ko naisip yun na hanggang ngayon may mga ganun talagang tao. Pero siguro, lamang pa rin yung mababait sa mga may gumagawa ng di Oo okay. naman, kasi yan ng mga tao naman, kumbaga kahit sa palengke, lahat naman sila gusto lang din naman mapabuti yung buhay nila, kaya rin sila nandun. So parang, totoo lang, ang tao para sa akin, lahat naman may kabaitan naman talaga. Wala tayo, may konting pagkakamalit kasama, pero in general, lahat ng tao, mabait din naman talaga. Yun naman, Jop, kung meron ka naman may papayo sa mga tao pagdating sa sales, ano? Sa sales, maganda hanap ka ng niche market. Niche market talaga. Kasi pagka niche market, hindi mo na hanapin na halos, hindi ka na pala mag hard sell kasi yung mga na yung kusang lalapit sa'yo. Kunyari ikaw, Jopper, ang binibenta ni Jopper, mantika. Napaka kasi lahat ng tao nagmamantika araw-araw eh. Oo. Yun nga, paano ka naman nakikipag-compete? Or paano ka lumalaban? Kasi ang dami na nagbebenta ng mantika. Pero bakit, yun nga, paano ka nakakuha ng mga customers pa? Madaming nagbebenta, daming competitors. Kasi basic necessity. So, daming pwede mag-resell niyan, Siguro, ang nakikita ko na advantage is, wala, ako lang eh. Kumbaga, totoo. Kung sino ako, yun lang. Kasi, ang binibenta mo is hindi na yung mantika kasi ang dami nga nagbebenta ng mantika eh. Mantika yan. Sobrang yan. So, ang binibenta mo na is yung sarili mo. Yung pagkatao mo dun sa kausap mo. Yun yung nakikita kong advantage ko kasi yung iba ahente. Ahente yung kausap nila. Yung ahente yun, wala naman pa yun pagka kahit hindi siya makabenta o hindi. Sa akin, ako yung may-ari. So, ako mismo yung kausap nila. Mas feeling ko mas okay sa kanila kasi mas nalalapitan nila ako, mas at ease sila. Kasi at least may-ari din yung kausap, unlike yung iba, ahente lang. Yun yung siguro naging edge ko. Yeah. Masakita nila, mas mapapagkatiwalaan ko to kasi hands-on to. Oo, yun nga. Punta naman tayo dun sa pagiging hands-on. Kasi, eto pala, may misconception ang mga negosyante, mga nangangarap magnegosyo. Na mas dadali ang buhay nila pag nagnegosyo sila. Oo. Mas dadami oras nila, mas hawak nila yung oras nila, ganyan. Pero yun nga, si Joffer po, 7 days a week nasa palengke si Joffer, gabi umuwi. Para sa'yo, yun nga,
ano yung importansya na talagang binibigay mo talaga yung oras mo sa negosyo mo? Yung negosyo kasi parang baby mo na yan eh. So, kailangan talaga bantay sarado mo yan eh. Mas maganda ikaw talaga, no-monitor mo talaga halos lahat eh. Yung notion na hawak mo na yung oras mo pag may negosyo ka. Ang dami ko nakakausap sa palengke, hindi ganun. Yung iba, hindi nagsasarado dahil nanghihinayang sa 20. Hmm. Yung mga ganun. Hindi, ano eh, siguro pag nasa level ka na ng tapos mo na yung grinding, na kaya mo nang iwanan yung business ng ilang araw pa magrana na siya ng wala ka. Yun na yung, kasi nakikita lang naman ng mga tao yung ano eh, yung result eh. Hindi naman nila nakikita yung work na nilagay mo dun eh. Ang tinitingnan lang naman nila result eh, yung kumbaga summary na eh. Di ba? Kaya nga yung mga pumipili ng books, diretso sa likod, summary. Kasi tamad yung tao in nature na anuhan yung long story. Kasi behind that success, that result, ang daming pinagdaanan yan. Siguro nandun ako sa phase na yun. Yun nga. Kaya po pala si Joffer yung gines ko ngayon kasi nung lately po, puro ang nagigess ko po is yung mga seniors na may mga narating na talaga na sobrang tataas na narating. Na technically, nandun na sila sa end line nung journey nila ng pagdinegosyo. Bigla akong na-realize, ang tagal ko na ulit hindi nag-guest ng nasa proseso pa. Oo. Tayo ngayon, sabay-sabay tayo na nandun sa proseso. Kaya naisip ko, napaka-importante rin yung makita yung perspective nung nandun sa proseso naman, nung pagpapaunlad pa na ng buhay. So, yun nga, kung pupunta naman dun sa yung pag ibibigay mo ng energy, time, resources, araw, oras, dun sa pagtatrabaho mo. Pero at the same time, kami po ni Jopper, lagi pa kaming nagpo-food trip na ito, lagi pa kami nagbibilyar na ito, nakaka-hangout pa rin kami. Ano yung importansya na imbis na ipahinga, itulog mo na lang kahit pagod ka, yun nga, ginagawa mo pa rin yung nagpapa-enjoy sa'yo? Sa akin naka-time block lang yan. Kasi nga, may pare-pares naman tayong binigyan ng 24 hours. So, kanya-kanyang time blocking lang yan para magawa mo yung mga lahat ng gusto mong gawin. Kasi, bago may 8 hours ka natulog, o bawas na yun, di 16 hours na lang yung gising ka. Dahil mo na magagawa sa 16 hours na yun eh. So, sa akin kasi gusto ko na susulit yung wake hours ko eh. Yung gising ako na oras, gusto ko sulit yun. Kaya alos lagi akong tingin ng tingin sa relo, lalo na nasa labas ako, gusto ko marami akong naiikutang palengke. Tapos pagkagabi, ilang oras ka pa, ayoko nung tatambay lang na wala kang gagawin eh. So gusto ko, edi tambay na lang sa iba, may makakausap ka, may makakwentuhan ka, may matututunan ka pa, di ba? Nakakatawa, no? Kunyari, yung dun nga, kasi si Jopper po, isa sa mga pinakadisiplinadong taong kilala ko. Yung pagka may sinabi siya, talagang magulat ka ginagawa niya at gagawin niya talaga. Kumbaga, para sa'yo, paano mo nakuha yung disiplina na yun? Kasi ako medyo struggle ko yan, sa totoo lang, alam mo yan. Oo. Siguro na-adapt ko na lang din yung discipline na yun nung bata ako dahil nga para hindi ako pakialaman ng parents ko, dapat makita nilang kaya ko. So, dun papasok yung kailangan may self-discipline ka. So, nakikita naman nila na nung bata pa lang, nakikita na nila yung self-discipline ko. So, pwede na nila akong hayaan sa labas. Na okay, hindi naman gagawa ng to kasi mukhang disiplinado naman, ganun. Dun papasok yung ano. Paano mo napapractice yun? Ano lang. Self-discipline para sa akin sa mindfulness. Kumbaga sa akin kasi ang ginagawa pagkagising ko pa lang, prior pa nga matulog, naka-schedule na yung gagawin ko bukas. Okay. Tapos parang kasi yan eh, para sa akin is successful day is sama-sama siya na wins, small wins. So inaano ko yan sa isip lang naman. Pagka nagawa mo yung iniisip mo na gagawin mo, edi 1 win, 2 wins. Tapos pag naka 3 wins ka out of 4, edi successful na yung araw mo. No? Tapos magko-compound na lang yun. Oo. Na ang laki na pala ng panalo mo sa buhay. No? Tawa yung mindset mong gano'n eh. No? Kasi si Jopper nga po, kung malalaman nyo itong tao na to, yun nga, araw-araw nasa palengke, pero at the same time, nakakapag-jogging pa yan, nakakapag-workout pa yan, nakakapag-builder pa kami, nakakainom pa kami. Kumbaga, talagang, pag tinitignan ko, kasi ako jogger ko kasipag, totoo lang.
Pag nakikita ko yung ano, araw, talagang punong-puno. So, Mm. parang babalik at babalik pa rin tayo sa kunento mo kanina, talagang nag-iipon ka talaga ng experiences, ayan na. Oo. Tawag dito, ayun nga, yung, kasi 'di ba parang, tayo dun tayong apat na magkakaibigan. Ako, si Pope, si Chad, ikaw. Mm. Pareho tayong mga nagnenegosyo eh. Oo. Tapos, ako, sa akin, sa perspective ko, napaka-thankful ko sa inyong tatlo. Kasi nga, na ano talaga ako, parang na-inspire ako. At the same time, feeling ko nasa magandang environment ako kasi bihira din naman na para kayo magkakaedad, magkakabata kayo, pero pare-pareho kayo ng pangarap, pare-pareho kayo mataas mangarap, Oo. pare-pareho nyo talagang sinusuong yun. Talaga, pare-pareho. Wala sa ating apat na nakita kong hindi pinupuntahan yung pangarap nila. And talagang napaka-importante para sa akin nun. Sa'yo, ano naman yung importansya nang nasa environment ka ng ganun? Oo, maganda talaga 'pag nasa yung mga kasama mo is goal driven din talaga. Kasi energy nila nakakahawa, eh. Kung ikaw yung ano ka, goal driven ka pero ang lagi mong kasama mga tambay, mga okey na sa buhay, kumbaga petics na. Di walang mag-i-spark sa'yo, walang magpu-push sa'yo. Dun kasi sa ating apat, yun nga, yung energy nagkakahawaan, eh. Parang 'pag nakikita yung isa na, "Uy, okey yung ano." Di yung isa gaganahan din kasi nga nandun din yung competitiveness, eh. Yun nga eh. Ayaw maiwan, eh. Gusto talaga kumbaga ano, sabay-sabay, Totoo, yung sabay-sabay. sabay-sabay tayong Mm. maakat, di ba? Tsaka at the same time, yung masaya kasi doon, yung natututo tayo sa bawat journey ng isa't isa eh. Oo. Ako yun yung malaking bagay kasi bawat pinagdadaanan, kunyari, ni Chad, mo, Mm. ni Pope, pinagkikwentuhan natin yan habang pinagdadaanan natin eh. So ikaw, ako, marami na ako napupulot, sige, iwasan ko na to kasi ito yung nangyari kay Chad. O ganito yung gagawin ko kasi ganito yung ginawa ni Pope. Kasi ganito yung ginawa ni Job, di ba? Laking bagay nung parang yung sabay-sabay kayo nagkakaroon kayo ng first-hand experience dun sa journey ng mga kasama mo. At parang kumbaga, hindi na natin kailangan mag-trial and error isa ng sobra-sobra kasi parang meron ka nang napupulot sa mga kasamahan mo eh. No? Sa'kin naman masingit ko lang at sa'kin kaya gusto ko na ipagkuwentuhan sa mga tao sa iba. Kasi nga gano'n yung mga ganyan, yung experience nila, maikuwento nila sa'yo tapos siyempre ikaw 'pag dumating ka sa gano'ng situation, alam mo na yung mga ano kasi kumbaga aware ka sa gano'ng mga kuwento. Kaya gusto ko na ipagkuwentuhan sa iba, mga mas matatanda, mas bata. Kasi 'pag sa matatanda yung madami mong matututunan diyan, eh. Kasi ang dami nila napagdaanan, ang dami nilang mashi-share sa'yo. Kaya ikaw 'pag dumating ka na rin sa gano'ng age, sa gano'ng ano, kumbaga may mga situation na darating ta's kung nakuwento nila yung nangyari na pala similar, di maiiwasan mo, 'di ba? Mga gano'n. Kaya sarap makipagkuwentuhan lalo sa mga ano. Diyan papasok yung ano, no, na humble enough ka na hindi mo pa talaga alam lahat para Oo. makinig ka sa iba eh. No? Oo naman. Kasi kahit anong dami ng let's say dami ng experience mo na ano, iba pa rin yung age. Lalo na yung mga tao na yung lamang yung sobra experience sila sa age nila. Kasi ang dami yan, kunwari, ka-age natin pero ang dami na talagang pinagdaanan. Pagka nakakwentuhan mo, ang dami na din talagang mabibigay na insights mga ano, 'di ba? Totoo. Pero kasi, ito nga rin, ang isa sa napansin ko sa'yo, na good traits mo nga bilang isang negosyante and all, na si Jopper po yung tao na merong healthy level of ego. Na kumbaga si Jopper, mabait, at the same time, yun nga, pero competitive ka rin. At the same time, medyo may ego, mataas pangarap ni Jopper. Gusto mga mamahaling relo, gusto niya magkaroon ng mga sports ka rin, all na ganyan. Pero at the same time, humble enough ka rin para matuto at isa ka sa mga taong kilala ko na gano'n. Yung talagang nakikinig at yung pinakinggan, talaga sinusunod. So, paano mo nababalanse yung ego na meron ka level of ego, pero at the same time, para i-push yung sarili mo. Pero at the same time, humble enough ka pa rin para matuto ka at di ka pa tapos. Di ka pa finished product. Ganun. Ano lang din siguro, balance lang. Kasi 'pag masyado ka namang naka-focus dun sa goal, sa materials, tapos feeling mo alam mo na lahat, ayaw mo na matuto sa iba, wala, eh. Walang magiging ano sa'yo. Kasi saan ka pa kukuha ng tools para makuha yung mga yun? Sa mga nakakasama mo rin naman yung manggagaling yung gano'n, 'di ba? Kaya kailangan talagang ano ka rin, willing to learn ka talaga. Everyday talagang maganda, may natututunan kang bago, may naano ka. Kasi dun nag-aano yung growth, eh, lalo na sa business mindset. Mas
lagi mong mas marami ka na-absorb na business insights, mga negosyo tips, mas magiging bangko yung utak mo. Tapos pagka doon mo naman gagamitin sa pag-fund ng nung goals mo, di ba? Para doon naman, ano naman yung importansya ng healthy level of ego? Yung parang yabang. Mm. Yabang, Kasi no? tayo, medyo may gano'n kami, medyo mayabang Oo. kami ng konti eh. Pero yun nga, nakita ko naman, hindi naman tayo kupal. Oo. Wala naman mga taong bana sa atin. Meron siguro, pero yaman na sila. Pero Oo. hindi tayo yung undesirable kasama di ba? So ano yung importante ng konting yabang na yun? Unting yabang. Kasi Siguro, para sa akin, importante yun eh. oo, kasi yun yung nag-ano sa'yo kumbaga parang nagpupush eh. Mm. Kasi parang, paano ka magyayabang kung wala kang pagyayabang? Gets. Yun yung sa akin dun eh. So, para may ipagyabang ka, yung ego mo, ma-boost mo, kailangan may ginagawa ka, para makapagyabang ka. Kailangan Hindi- i-back up mo eh, no? Oo, i-back up mo kasi parang pangit naman lalo kung puro yabang ka lang tapos wala ka namang diin, di ba? Kaya maganda yung dun sa yun lang yung healthy ego Mm. para dun. Na kumbaga, alam mo yung kakayanan mo. Kaya kumbaga, ini-embrace mo rin yung kakayanan mo. Kaya nagmumukha mayabang. Pero totoo, hindi Oo, mo pagyabangin totoo. eh. Pagtiwala lang sa sarili yun eh, di ba? Oh, yun, tama. Ano lang yung tawag dun, tiwala ka lang sa sarili, confidence. Oo, Kasi iba sinasabi parang confident naman nito masyado. Parang egotistic na yung dating, di ba? Pero hindi eh. Talagang eto lang yung, kumbaga, sino bang mag-explain ng sarili mo kung di ikaw? Tapos yung ano mo naman, nasa kanya na kung paano niya i-take yun, di ba? Basta ikaw, ina-express mo lang yung sarili mo. Totoo. Basta yun nga, kahit may pangarap ka, kahit may healthy level of goal, dapat lagi mo paalala sa sarili mo, hindi ka kupal. Oo. Totoo. Yun naman, Jop. Kasi si Jopper po, kami nila Jopper, may ano tayo eh. Meron tayong importansya na ibinibigay sa masculinity. Mm. Na ngayon, sa society natin, Oo. medyo unti-unti, ako napapansin ko, sa observation ko lang, medyo nawawala. Mm. Or kung di man nawawala, nagkakaroon ng misconception ang mga tao kung ano ba yung importansya or ano ba ang masculinity. Mm. Para sa'yo, Job, ano ba ang masculinity at ano ba ang importansya nun? Sa ating mga lalaki at sa society. Ano mo, dito na ako mababash eh. Hindi! Hindi! Chad kung nanonood ka. Boy! Hindi, kilala kita. Oh. Masculinity sa panahon natin. Nakikipapansin ko nga, dami kumbaga hindi na rampant yung masculinity kasi sa fashion industry pa lang, sa ano. Pero, mahalaga eh, kasi, paano ba? Di ko naman masasabing mahalaga kasi parang baka Fragile masculinity, yung lagi Oo. nilang sinasabi sa atin. baka sabihin naman nila, fragile masculinity yung dinedefend natin. Paano Hindi, ba? ayun nga, para sa'yo, ano ba ang isang masculine man? Yun nga, sa masculinity, kailangan discipline ka. Tapos, yung self-awareness mo. Tapos, ano ba? Kasi iba yung, para sa akin, ang definition ng masculinity is, ano lang, na someone you can depend on. Yun. Yun, di ba? Yun. Si Jopper po yun. Siya yun, oo. Totoo yun. Yung kasi parang bilang man, masculine energy, parang ikaw yung nagre-release ng energy na kaya mag-influence ng iba. So, pag hindi ganun yung niraradiate mong energy, feeling ko, walang masculinity. Yun nga, kumbaga humihina yung masculine energy ngayon sa panahon natin ngayon. Ilan na lang din talaga yung makikita mong may ganong Saka isa para sa akin, na importante nga rin, doon yung someone you can depend on is, ang masculine na lalaki is, he accepts responsibility. Oo. Sa buhay niya, at saka sa mga binabato sa kanya ng mundo. Kasi, kunyari, may bigay ko na din example sa'yo. Si Joffer po, kasi di ba, parang dumating ka na nag-early retirement yung papa mo, di ba? Si Joffer po, nung nagtatrabaho pa lang siya sa bangko, sinagot niya talaga yung household nila. Na Saglit lang yun, saglit Oo, lang. basta hindi, pero yung saglit, ilang taon yun? Siguro si 1 year, 1.5 year. Oo, mga ganun. Tapos, 1 year, isipin mo yun, buong bahay nyo. Tapos dumating din siya sa point na
Yung kahit, kasi nagdodoktor yung Oo, ate mo. nag-aaral pa nun, eh. Nag-aaral pa yung ate niya nun kahit so siya pa yung minsan Oo, nagdadagdag pambaon, sa pambaon. pangbaon, gano'n. Ang laking responsibility nun kahit ako nun may negosyo na rin ako nung Mm. panahon na nandun ka. Talagang bilib na bilib ako na ginagawa mo yun, eh, kasi sabi ko ang tinding sakripisyo nun. Kasi mag-isa ka lang, ta's bagong-bagong empleyado ka pa naman, ta's 3 tao yung kinakargo mo. Mm. Pero at the same time, ang ganda nun, eh, like 'di ba parang that's a sense of responsibility, eh. Oo. And at the same time, feeling ko, kaya mo rin ginawa yun kasi, kaya ka rin pala nagnegosyo kasi gusto mong maging responsible. Mm. Oo. Oo. So, para sa'yo, ayun nga, ano yung nun? Saan ang galing yun na bakit ang aga mong namulat na, hindi, sige, accept ko yung responsibility. Hindi naman, wala naman kumbaga naging ano na, sige accept ko 'tong Hindi siya conscious. Oo, hindi conscious, eh. Kumbaga naging ano lang na kasi parang yun nga, mabalik sa masculinity, parang kailangan may nag-i-step up. Mm. Tas nung panahon na yun, parang wala na, eh, di ako na yung mag-step up. Tas dun nga papasok na characteristic ng ano yun, yung nag-i-step up ka na. Siguro kaya sa corporate world o kaya sa mga line na pinapasok ko, medyo may edge kasi nga, ikaw yung willing Step up. oo, step up, eh. Oo. Kumbaga, nung naalala ko nga, nung bata, puta, parang pag may groupings, parang pag di ko gusto yung nangyari sa groupings, ako na nagli-lead no, ano, kaya lagi lumalabas, leader. Parang na-adapt ko sa business ngayon na mas maganda kasi pag ikaw yung nagli-lead. Kasi alam mo kung paano siya gagawin. Mas mas alam mo yung paikot-ikot dun sa gagawin. Tas maganda pa dun, ikaw yung masusunod kung paano, ano yun, di ba? Yun nga, yun nga, isang ano rin ng masculinity is yung leadership. Oo, yun. Na it's good to be a leader. Oo. Kasi ano rin yan, yun responsibility rin ng pagiging Oo, di ba? leader. Umiikot-ikot sa ano, di ba? Umiikot at ikot talaga na parang ngayon nga, nag-i-step up at responsible siyang tao. Mm. Ayun naman, kasi nga, ibabalik ko lang kanina, Joff, na nag-workout ka pa rin palagi. Mm. Kami po nila Jopper, parang first year high school pa lang kami, nag-gym na kami talaga. Hindi naman kami yung pangarap na maging bodybuilder, pero all throughout our lives, Oo. lagi tayong active. Oo. Hindi gumagalaw, ganito, sports, ganyan. So, hindi rin naman ano yung katawan namin, dahil hindi rin naman din yung goal namin. Oo. Gusto lang namin maging fit, maging malakas. Pero, sa'yo, Jop, ano yung importansya ng kahit ang busy-busy na nung araw mo, yun nga na, kumikita ka naman, Mm. ba't binibigyan ng halaga mo pa yung health mo or yung fitness mo? Ba't nag-jogging ka pa? Ba't nag-workout ka pa? Health, kasi ano eh, doon naniniwala ako sa health is wealth, eh. Anin mo yung kinikita mo ngayon, kung pagdating ng araw, mga ilang years from now, di ka na makalakad, makakilos kasi puro injury ka. Kaya health is wealth. Talagang, kumbaga nagpapagod ka ngayon para ma-reap mo yung reward later. So, ganun din dapat yung katawan mo. Kaya pa nung katawan mo, i-reap yung reward na yun. So, gusto ko din talaga yung longevity ng katawan. Kahit hanggang yung di pong, kasi, di ba kasabihan ko nung bata, hindi naman pahabaan yung buhay, pasarapan. Gusto ko yung mga kahit 60, kaya mo pang gawin yung mga ginagawa nung halos nung 30 years old ka, 50 years old, di ba? Kaya priority din talaga yung yung pagiging healthy. Number 1 yan. Oo, mga sports, kailangan hobby mo, may sports para at least incorporated na yung exercise sa hobby, di ba? Tapos sa akin, sa running naman kasi parang form siya ng me time ko, eh. Doon lang ako nakapakinig ng music ng, kumbaga na in the zone ka, talagang makikinig ka lang ng music, wala ibang isipin. Pakinig ka ng podcast, mga ganun. Meditation na rin. Oo. Ayun nga. Kung diba, inaalagaan natin yung health natin. Yun nga, kasi ito yung kadalasang nakikita ko rin. Ang daming tao na yun sa mga negosyante lalo. Yung dahil nga, nagiging masarap ang buhay ng negosyante, di ba? Napapabayaan yung sarili, di ba? Uso yan, yung mga, yung mga, lalo na natin yan, mga tito-tito natin na mga mayayaman, tas kumbaga, na napabayaan yung sarili. Tapos at the same time din nga na ako sa tatay ko na lang, gawin ko example tatay ko. Ganun nangyari sa kanya na nung umunlad siya sa buhay,
hindi niya napagpokusan yung health niya. Napabayaan niya kasi nag-enjoy sa buhay niya. So, maaga niya ring hindi na-enjoy. Oo, yun Yung nga, diba? fruits niya kasi maaga siya na-stroke, Oo. maaga siya nagkasakit. So, yun po siguro na do sa lahat ng binibigay na tips dito at saka mga natutunan sa guest, unang-una po talaga, dapat talaga yung health. Oo. Unang-una talaga. Kasi yan din yung vessel po nyo para Oo. gamitin sa energy. Kasi yung mga buhay nga po ng negosyante, mahirap. Kailangan nyo rin maraming energy. Oo. At kung hindi mo inaalagaan yung katawan mo, wala ka rin energy, kumbaga. May nabasa din ako o napanood sa sa social media na parang etong pagbi-business is parang professional sport. So kailangan kung yung professional athlete nagte-training ng kasi ikaw counterpart businessman, kailangan nag-workout ka din kasi yun yung ano ba yung ginagamit mo sa business, 'di ba? Katawan mo din. So kailangan alagaan mo talaga yung sarili mo kasi lalo na din sa akin ngayon, 7 days a week. Bawal magkasakit kasi pagka nagkasakit ka, sino parang mapipila yung business. So, kailangan alagaan mo din talaga yung katawan mo. At saka, mas inaalagaan ng katawan, mas nagiging healthy rin yung mind. Oo. Kasi ano yan kumbaga, whenever, di ba ang brain natin, may split yan. Kumbaga may right and left. Ang kinokontrol ng kabila is yung kanan, yung kinokontrol ng kabila is yung kaliwa. Whenever you do complex movements na nagko-cross-cross sila, technically gumagawa ka ng communication sa neurons mo So parang every time exercise, na kahit akala mo physical movements lang siya, in-exercise mo rin yung brain mo. So kaya nga rin yung kung makikita natin ngayon, usong-uso na, pinaprioritize na rin ng mga negosyante. Oo. Kahit sila Mark Zuckerberg, sila Jeff Bezos, Dana White, lahat sila ang focus, health talaga. Kasi kumbaga yun nga, wala rin lahat ng pinaghirapan mo sa buhay kung di ka healthy, di ba? Totoo. Joe, punta naman tayo sa kunyari. Ano yung experience mo sa pagninegosyo mo na talagang tumatak sa'yo? O yung parang most memorable experience mo sa pagninegosyo mo? Most memorable? Ay, siguro yung nagka-problem sa tao. Tapos, kailangan mo nang tanggalin. Kasi, may ginawa kang di maayos. Doon, kasi, parang nung, nag-start ako ng business, nasa katabing list yun kung bakit ka mag-start ng business. Gusto mo makatulong. Gusto mo makatulong sa iba na makapagbigay ng trabaho. Tapos, nung nangyari na nga, biglang naisip ko, yun yung goal mo yun yung mo na makatulong tapos biglang gaganunin ka pa. So sabi ko, kakaiba din talaga yung pagbi-business. Hindi talagang puro happy times, ganun, puro Talagang doon ko naisip na shit happens. Tsaka naging mahirap sa'yo yun kasi Oo. yung tao niya na niloko siya at ninakawan siya, kasama niya ever since yun Oo. Na kumbaga kasama niya nangarap na gusto niyang umunlad sila magkakasama. Tapos yun nga po niloko siya. So naging mahirap din talaga sa kanya na witness ko yun. Yung pa, Job, kasi yun nga, lahat ng negosyanteng kilala ko ay dinudumog ng problema. Ikaw, ano yung mga malalaking problema na tulad nun na mga pinagdaanan mo sa pagninegosyo? Madami. Mga customers na di na nagre-reorder. Syempre, yun. Kumbaga, problema yun sa kasi tas mga sa supply, ganun. Madami. Kumbaga, hindi ko na masyadong dinidili kasi ang mindset ko naman sa ganyan, ang thinking ko dyan, is kasama na yun kasama na sa package ng pagbibusiness yun. So, sa akin kasi, ayoko din talaga na-stress. Ayoko na-stress sa buhay. Kaya yung mga ganun, parang kinakategorize ko na yan na yung ganung problema, talaga ba nangyari sa ganitong line of business, ganun. Kung nangyari, edi okay. Talagang kasama siya dun Kung hindi maiwasan, kailangan mo laging solusyonan. Kaya naman yun. Kailangan mo mag-adapt. Kaya may mga changes, di ba? So, hindi ko, mga problema kasi, kahit naman sa all throughout, lagi tayong mag-asama, nakapag-share tayo problema.
'Di ba kumbaga makikita mo wala naman ng pinoproblema ng talagang Yun nga, si Jopper, na ang daming asa to, pag tinignan mo siya, medyo marami siya pinagdadaanan. Pero pag yung composure niya, parang dalan-dala niya. Actually, magaling magdala to eh. masculine. Yan nga. So parang kumbaga, parang para sa'yo, hindi mo susolusyonan. Hindi mo na masyadong iniintindi sa utak mo. Oo. Solution ka na lang nagpo-focus. Oo. Kasi ako minsan yung pagka ganyan, yung pagde-dwell sa mga problema, doon ako nagiging problema kasi bilang overthinker. Oo. So, doon naman ako sa kanila sa inyong dalawa ni Pope na nakikita ko na yung mga nagiging problema nyo rin kasi medyo, yun nga, mabibigat. Pero na-handle nyo talaga emotionally. Oo. Pero yun, yung pala, kung gusto nyo talaga pumasok sa negosyo, yung mga nagbabalak dyan, tsaka mga batang dapat nga i-ready nyo talaga yung sarili nyo sa stress at sa problema. Kasi kung magiging negosyante po at magiging leader kayo, technically problem solver po kayo araw-araw. Na talagang yan yung bagay na... Yun yung JD. Yung number 1 sa JD, problem solving. Saka yan din yung kasi yung thrill eh. Oo, yan yun eh. Yan yun. Kasi Totoo. sa totoo lang, kung kunyari, yung sa day job na and all, mayroon siya nung stability. May SOP. May SOP ka susundin dyan eh. Kumbaga, dahil nga matagal na yung company, may procedures na yan na pagka nagkamali o kaya ganun, may SOP na susundin sa business, lalo na startup. Ikaw pa lang eh. Ikaw lang yung nag-ano yan. Ikaw yung gagawa ng SOP para sa susunod na next in line sa'yo, yung mga tao mo. So, yun talaga, problem solving. Sa yun nga yung dyan, no? Stress management. Stress management, totoo. Oo. Yun na nga rin siguro, yung mga pagbibilyar, Oo, diba? natin. Diba? Pero, Job, ito naman, kasi ito yung nakita ko, common denominator sa lahat ng negosyanteng kilala ko, tsaka kahit sa mga may edad na nagigis ko, sa atin, yung unstoppable mindset ba? Na, yun nga, totoo lang kung wag na natin i-detalye yung mga problema pinagdaanan natin sa mga negosyo at kanya-kanya natin, talagang yung tipong kung di ka, susuko ka talaga eh. Yung tipong pansuko yun, di ba? Yung mga nangyayaring ganun eh. Yung talagang, yung mga problemang talagang, meron pa ba to? Oo. Bakit hindi ka sumusuko? Ba't ikaw yung taong hindi sumusuko? Kasi, titingnan mo lagi yung brighter side eh. Doon ako lagi pag ganyan may mga problems na mabibigat, titingnan mo agad yung yung brighter side na hindi naman, kumbaga, ngayon problemado ka, may problema dumating. Tapos yung solution niya nandyan lang yan kasi hindi naman magkakaroon ng problem kung wala solution eh. Tapos along the way, day by day, hanapin mo yung solution, isipin mo kung ano yung magiging solution mo. Tapos doon papasok na may biglang may araw na lang na parang alam mo na yung solusyon. Tapos framing, kumbaga framing ka ng Framing meaning? Framing ng solution. Yun na yung parang gagawin mo na yung kung paano ayusin. Tapos may kita mo na kaya. Kasi yun pala, kunyari, kwento ko lang, hindi naman detalyado, pero kailan po, nung nagkaroon siya ng malaking problema sa negosyo niya, nagkaroon siya ng option na pinapabalik siya dun sa bangko na pinagtatrabahuan niya na mas mataas pa yung posisyon. Technically, para siya na-promote. So, ang ganda opportunity rin yun. Pero, pinili mo pa rin pagpatuloy yung negosyo na alam natin medyo mas magiging mahirap nun. Bakit? Kasi para sa akin, kung babalik ako, parang failure na. In-accept ko na yung failure. Ayoko ang gano'n. Hindi parang pag gano'n, umalis ka na tapos babalik ka. Ibig sabihin nun, nag-fail ka. Nag-fail yung sinubukan mo. Ayoko, sabi ko, ilalaman ko na. Di naman nila malalaman yung habang nasa work in progress eh. Kasi titingnan lang nila yung result eh. Di ba? Kaya, laban ko na yun. Dinuloy ko na. Pero at the same time, nung panahon na, after mo labanan, dun din gumanda yung flow ng negosyo mo, no? Diba? Kasi yun nga yung risk eh. Yun yung kagandahan pag-take ng risk eh. Hindi mo malalaman kung ano mangyari. Mas kaya i-take mo na lang. Kasi, yun nga, kung hindi ko tinake yun, kung nag-settle ako sa day job ulit, hindi ko malalaman na mas okay pala talagang mag-business. Hindi ako makaka-oo sa mga kwento ng tao na na umokay yung buhay sa pagbi-business, di ba? Totoo. Tsaka kung babalikan mo rin,
Ang sarap nung naging matapang ka talaga na nag-risk ka na. Ang hirap na nito. Oo. May better option naman ako pero pinili ko yung mas mahirap at mas nagdulot na mas maganda yun. Kasi tsaka yung ano, yung reward system na parang mas pinaghirapan mo, mas rewarding eh. Totoo. Kaysa dun sa parang hayahay, okay ano, pagka kasi kung ano ka, low risk, low reward, high risk, high reward, di ba? Yun lang naman nag-ano sa akin nun, tumatakbo sa isip ko nun eh. Sa lahat ng experiences mo sa pagbebenta ng mantika and all, ano naman yung pinakamasaya at rewarding mong memory? Pinakamasaya? Wala eh. Kasi ano eh, feeling ko ano, wala pa. Hindi pa dumarating. Kasi feeling kong magiging pinakamasaya ako mga deal na big time deal talaga, yung mga talagang ano na eh, lifetime deal na, lifetime supplier, lifetime ano, di ba? Hindi, Yung kumbaga mga kasi ganun nga, eh. mas kanina kinikwento mo, mas focus ka dun sa small wins everyday. Mm. Kaya mas nakikita mo na yung, yun nga, yung small wins everyday na hindi mo na rin tinitignan, uy, may malaking nangyari sa akin. Oo, oo. Siguro, baka hindi ko napapansin yung ano. Pero kahit pa paano yung mga deal na regular na kumukuha, parang everyday, tapos pa 10 container. Magandang ano na yun. Kumbaga, talagang great deal na yun para sa akin. Ito naman, kung meron ka naman naaalala na isang payo na ibinigay sa'yo ng tao na pinaka naging impactful sa'yo. The best advice you were given. The best advice. Sa dami ng advice na nabigay sa akin, hindi ko na matano yung best eh. Dami kasi nakakausap, tapos syempre lahat naman meaningful. Okay. Magbigay ka ng 3 sa nakuha mo sa iba. Sige. 3. Eto. Yung una, darating talaga yung problema kahit anong pag-ready mo. Yun. Tapos, isa pa, hindi mo mapiplease lahat ng tao. Yun. Tapos, siguro, advice ba yun? Na just be yourself. Pero self-realization kasi. Nasa yun, sa sarili mo na Oo. nakuha yun. Na mas maganda talaga na ikaw na lang eh. Yung sarili mo, wala kang pinoportray, wala kang inaano. Kasi, kumbaga, tayo lahat dito sa kanya-kanya naman tayo ng buhay. So, kung feeling mo, maraming pumapansin sa'yo, feeling mo lang yun. Feeling mo lang. Feeling mo lang yun eh. Oo, totoo yun. Kasi, daming ginagawa din. Busy rin yung mga Oo. yan. So, kung isipin mo pa na iniisip ka nila, pinapansin ka nila, busy din yung mga yan eh, di ba? Ano ka, special? oo, yun Diba? nga. Pag naisip mo na hindi ka special, sobrang liberating din. Kasi, Oo. magkakaroon ka ng freedom to do anything that you want. Ayun nga. Pagpunta naman dun sa doing everything that you want, ano naman yung mga further goals mo sa buhay? Kasi kumbaga, yun nga, nasa proseso pa lang tayo eh. So ano pa yung mga ginugol mo naman? Sa akin, expansion. Expansion ng business. Tapos, mga... Kahit labas na sa negosyo. Oo. Sa akin, kumbaga... In general, oo. In general. May iwan ko lang yung business kasi gusto ko talaga yung mag-travel. Gusto ko yun nga, yung mga pangarap natin na magmotor sa ibang bansa. Overlanding. Overlanding. Dami, di ba? Sa Japan, mag-ikot-ikot sa Japan, mga ganun. Ganun, basta gusto ko lang maging financially capable na gawin yung mga yun nang hindi na masyado nag-worry. Okay na ako dun eh. Kumbaga, kahit yung makalabas ka ng bansa, mga twice a month, di ba? Kasi hindi ka na masyadong problemado. Kasi magagawa mo na halos lahat ng mo nun eh. Yung ganun level. Tas yun nga, tas mapapasok na naman yung kailangan capable yung body mo din, di ba? Kaya doon papasok yung consistency ng pag-workout natin, di ba? Kumbaga, babalik pa rin doon sa unang-una natin na pag-usapan na gusto mong
magkolekta ng experience, no? Oo. So, kumbaga, kahit, yun nga, nasa proseso ka ng pagpapayaman, ginugol mo talaga yung mga bagay-bagay na yun, Mm. parang para sa'yo, tools lang siya para ma-reach talaga yung ano mo talaga, yung big goal mo na kumulekta Epic. ng kumulekta na experience na doon at uuwi, no? Oo, yung epic mind na parang kung magkakaroon man ng machine o kaya ng ano something sa future na makokolekta yung memories mo. So, kunwari sa memory card, maganda yung punong-puno yung sa'yo, tas parang ang saya balikan, di ba? Ang saya ano yun eh. Pag na-record lahat sa utak mo, tas may capability na yung tao na i-play yun, yung nangyari sa'yo kahit wala ka na, yung patay na yung katawan mo. Ganun yung, kasi naiisip ko, ang ano eh, parang hindi ako nainggit doon sa iba. Nagiging ano ko sila. Yun yung doon lumalabas yung competitiveness na kung kaya nila, kaya ko rin, oo. Ayun. Di ba? Yung ang saya na, kunwari, iba overlanding sa US. Tapos, ay ko parang, saya siguro gawin nun. One day gagawin ko din yun, di ba? Doon lalabas doon ka mas ma-energize, ma-grind ngayon para mas mabilis yung pagdating mo sa ganun, di ba? Kasi parang, ayaw mo nang nainggit ka lang nanonood-nood ka lang. Gusto mo first-hand experience, matry mo yun, di ba? Totoo. Kaya kay Friedrich Nietzsche rin nang galing yan na na kadalasan kasi sa morality ng, yun nga, ng naging rampant ang Christianity nun, naging yung jealousy. Na parang naging tinitignan na pangit siya na ugali. Pero sa totoo lang, kung itra-transmute mo yung energy ng jealousy into inspiring yourself to be better, napaka-importante rin. So parang kung titingin tayo sa mga tao, yun nga po, kung may mga nakikita ka marami na achieve, nakikita nyo sa social media na ganyan, imbis na mainggit tayo at hate natin sila, tignan natin na ito yung possibility natin. Oo, di ba? Kasi tao sila, tao ka, kaya mo yun, di ba? Yun yung Parehas kayo ng 24 hours, di ba? Na binigay. Nasa inyo na lang paano nyo gagamitin, di ba? Totoo. Mga ganun. Job, ito naman. Kung meron kang 3 rules to live by, ano yun? 3 rules to live by. 3 rules. Ito. Ang rule number 1 ko is dapat wala kang nilalamangan. Wala kang kumbaga yung trust ng tao sa hindi mabibreak. Kasi parang kumbaga bata, na-try mo na yung ganun yung mga so nakikita mo talaga yung impact na hindi din talaga. So, lalo na kung career-wise, saka mga talagang dapat ka. Tapos second rule, don't judge siguro. Yeah. Don't judge. Kasi hindi mo naman alam yung pinagdadaanan nung tao, kaya may nakita ka, hindi mo naman alam yung full story. Hindi mo naman alam kung bakit yan nagawa na So, don't judge talaga. Isa rin yan sa isa rin dyan sa Blooming. Kasi kung medyo medyo judger ako Hindi naman, lang ako, medyo critic lang ako tao. Critic. Si Jopper, yung tao na kaya nga masaya siyang tropa kasi si Jopper yung alam mong kahit anong ikwento mo, kahit anong mo, talagang hindi siya manghuhusga, talagang nakikinig lang siya. Totoo yun. Rule number 3. Rule number 3. Don't be afraid to take risk. Kasi yun yung magiging challenge sa yung thrill. Yung pag ng risk. So, tapos pag may kasi lagi namang makakalculate mo yung risk eh. Naniniwala ako dun sa na wala namang risk na talagang kailangan mag-decide ka na agad ng 1, 2, 3 decision. Hindi, kailangan mapag-iisipan mo ilang days. Tapos yun nga yung kahalagahan ng mga mindfulness, yung self-awareness, na pag may me time ka, na pag-isip-isip ka. Kasi dun mo maano yung decision making. Kumbaga, dapat
risk taker ka, pero dapat educated and mitigated risk din yung mga Oo. tinetake mong risks, Oo. no? Yun naman kasi, hindi naman pwede yung matapang ka lang, Oo, pasok ka lang ng pasok ng pasok. Tayo, kami nila Jopper, may experience kami dyan. Mga bagay na basta na lang namin sinimulan, ginawa, na hindi rin talaga namin masyado pag-isipan. Nag-cost din sa amin, pero Oo. akin, may learnings dun eh. Oo. Pero yun nga rin, hindi rin sa hindi ka rin pwedeng puro risk lang. Oo, totoo. Kailangan, talaga pinag-iisipan mo rin talaga, di ba? Oo. Hindi, tsaka yun talaga yung fun part of the risk na might go well or might go wrong. Totoo. Di ba? Yun yung Oo. kagandahan kasi talaga hindi mo alam eh. Kumbaga sabihin man, kinalculate mo, talagang hindi umokay. Di, wala. Learning experience. Ganito lang. Oo. Parang ganito no? Parang maglalaro ka pa ba ng, kunyari, ng basketball kung alam mo na kung sino mananalo. Oo, Di di ba? Ma-enjoy, di Oo. ba? Ayun talaga. Laging thrill and risk no? Mm. Nakakatuwa na parang, nakakatuwa lang ngayon kung binabalikan na parang, yung word na yun, yung thrill and risk. Trip na natin ng bata tayo. Oo. At the same time, yung pa rin yung fuel natin hanggang ngayon. No? Nakakatawa lang yun. Ayun naman pala, ano yung importansya na kahit papaano yun nga, yung mga mindset mo ng bata ka, nandyan pa rin. Kasi minsan Oo. iniisip yung pag may mga ganun, immature o kaya parang gano'n nga. Hindi naman. Siguro ano lang, kung ano yung mga nag-work. Kasi collective naman yan eh. Collective naman yung mindset na, kumbaga cumulative naman yung dyan. Parang may mga idadrop ka din talaga na mindset na hindi na ubra sa age mo eh. Siyempre, may mga ganun. So, kung ano na lang talaga yung magagamit mo ngayon. Pero, hindi naman, kasi parang magsishift ka. Parang mag-go back to zero ka sa, sa mindset mo. Kaya, yung kakalimutan mo na kasi nag-age ka na, ganun. Kumbaga maturity. Hindi naman ganun yun. Saka, mas masaya pag, yung kahit, mababaw pa rin yung kaligayahan mo kasi kahit maliit na bagay, madali ka sumaya. Maganda yung ganun eh, di ba? Ay. Yung, lang, kahit little things na, ma-enjoy mo, mas maganda yung kasi hindi mo na kailangan mag-extravagant na bakasyon na Oo. yung small lang. Kasi dun nga mas maganda yung, kaya mas gusto ko talaga na maging financially capable para magawa yung mga bagay na gawin ko kasama yung mga tropa ko. Yan. Oo, di ba? Yung pala, makikikwento ko lang po, kung meron pala akong isang importanteng bagay na natutunan kay Jopper ng bata kami. Ito talaga hanggang ngayon. Kasi lagi ko kinikwento sa mga tao to. Kasi dati po ako kahit nung elementary kami. Kaya rin kami naging close si Jopper kasi si Jopper yung sumasabay sa amin dati. Hatid sundo ako. Hatid sundo ako ng driver dati ng bata. Sinasabay mo ako noon, pinipilit mo ako sumabay. Job, sabay ka na para may kasabay ako. Ayos. Ay, Paano kaya nagsimula yun? No? Tol, ko-commute ako eh. So dati, ayun nga po. So, nung panahon na yun, ang trip namin ni Jopper, lagi ko biglang sasabihin sa driver na hindi na kami magpapasundo, magko-commute na lang kami. Ito totoo lang, medyo grade 3, grade 4 nagko-commute, di ba? So parang dati po, ang pinakamaganda natutunan kay Jopper, kasi dati si Jopper po, nung bata kami, hindi rin naman siya ma-budget doon talaga dati eh. Ang naalala ko dati kami ni Jopper, pag uuwi na kami, tas magti-trippings kami buong araw, 50 pesos yung budget ni Jopper. Ako noon, medyo mas malaki kasi medyo si tatay, siya eh, galante eh. Naka 150 ka nun. Oo, gano'n, 150, 200 eh. So, pero kasi si Jopper, siya yung palaaya nun eh. Tara boy, punta tayo may kawayan. Magbabasketball kami doon. O kaya magbo-bowling kami. May isa kaming tropa na nagbo-bowling dyan sa Grand Central. Tapos pupunta lang kami doon, lilibre kami ng bowling. Yung 50 pesos ni Jopper, nakapunta kami na may kawayan, nakabalik kami ng Caloocan, nakauwi kami ng Valenzuela, kasya. So parang yung pinaka natutunan ko sa kanya talaga na hindi ko kailangan gumastos na malaki para mag-enjoy. Oo. At hanggang ngayon, sobrang gamit na gamit ko yun kasi talagang ang dami kong bagay na nai-enjoy. Kunyari, pagkain sa karinderya, pagkain sa mga ganyan, o kaya pagpunta sa lugar na wala kang babayaran pero yung view mo napakaganda o yung experience mo. Talagang nagsimula yun doon sa ganung trippings natin na wala akong pera, pero talaga mag-e-enjoy tayo ngayon. Oo. So, yun po, napakagandang na parang, yes, importante, mangarap ka na mataas, gustuhin mo na magkaroon ng financial stability.
Pero at the same time, dapat alam mo rin kung bakit mo gusto yun. At saka hindi ka dapat dependent dun na yung kasiyahan mo is dependent dun sa kaya mong gastusin. Kasi kung magiging ganun ka, no matter what, gaano kalaki yung kitain mong pera, hindi ka magiging masaya. Oo. Kasi you'll keep wanting more. So yung pagbalanse rin nung contentment at saka yung alam mo na meron akong pera, wala, kaya akong maging masaya. Diba? Oo. Yun, totoo yun. Quality sa siguro sa ano yun, dahil yung mga panahon natin na yun, na-appreciate natin yung little things. Kaya mas madaling sumaya eh. Totoo. Kasi parang makapaglaro lang tayo, nakapunta tayo sa ganung lugar, sa may kawayan, tapos ano. Ma-appreciate mo, parang ang saya. Tapos yung kasama mo, mga quality na tao nun, kasi mga kababata mo talaga. Kumbaga, kung ano ka, yung totoong ikaw, kaya mo express eh. Walang limit eh. Kaya mas maganda din talaga yung naging ano natin nun. Sige boy, tapusin na natin to. Last question ko na lang. Ano ka na eh? Nandito na tayo sa edad na medyo patanda na tayo, pero wala pa tayong mga pamilya eh. Pero kung sakaling makakausap mo yung 16-year-old na anak mo in the future, ano gusto mo sabihin sa kanya? 16-year-old na anak ko. Depende kung babae o lalaki. Sabihin na natin, lalaki. Lalaki. Hindi, titigisa na lang para sige, ano. Sige. Pag babae, 16, ano, alam mo na yung tama at mali. Yun lang. Kasi, kumbaga, yun yung ininstill sa akin, yun din ipapass on ko. Kumbaga, basic fundamental kasi na, kumbaga, hindi mo na siya, kasi, going back na, hindi ko naman maalala na sinabi pa yun ng parents ko sa ate ko. Kasi babae nga yun. So, kung babae kami magiging anak ko, 16 siya ngayon, nandun siya sa age na masaya eh. Yung peak, masaya. Alamin mo lang yung tama sa kamali. So, magandang guide na yun. Magandang guide na yun na, kumbaga, pag alam mo yung tama, pupunta ka sa right path. Pag alam mo yung mali, punta ka sa wrong path. Ganun lang. Kung lalaki naman. Kung lalaki naman, mas marami. nung 16 ako, dapat, kumbaga, ano yung mga nagawa ko nung 16, higitan mo, gano'n. True. Di ba? Parang, kasi kung 16 siya, tapos, medyo, kumbaga, less masculine yung dating, yung energy na, nararamdaman ko. Wala. Siguro, kahit anak kita, mabubuli kita. Para, kasi, di ba, sabi ko, ano mo naman, nung ganyang age ko, baka, tanong mo na lang kay Ninong Bastio, pinagagawa na yung mga, di ba? 16? Male, yun eh. Male peak years. Ay, nako. Di ba? Yun lang siguro masasabi ko sa anak ko. Yung kaya ko din, let go din sila ng at a young age para masubukan nila yung mga bagay-bagay na ganun. Kumbaga, kung paano ako lumaki. Kasi mas maganda yung hindi restrictive na pagpapalaki. Mas may freedom. Tapos open din mag-open sa magulang. Kumbaga, talagang ang goal mo talaga, lahat naman din ang goal ng mga anak is dapat mas maging better yung buhay mo. Sigita mo yung mga nagawa ko, diba? Ang ganda no. Boy, maraming salamat dito. Ang ganda ng kwentuhan natin. Salamat. Yun.